Nilatigo ng may-ari ang halimaw para sa palabas. Bumangon ang bidang si Shinichi upang makipaglaban sa isang halimaw na Oni. Habang tuwang-tuwa ang mga tao nang sumugod ang halimaw subalit sa isang suntok ay bagsak ito sa ating bida. Kaya nanalo muli ang bida na binansagang Demon Killer. Pagkatapos ng laban ay agad siyang bumalik sa silid. Natutuwa sa kanya ang boss dahil yumayaman siya dahil sa palabas. Nang lumabas ang isang tsismosang ahas na babae kaya pinagalitan ng boss. Pagkatapos ay uminom ang bida nang makita niya sa bote ang reflection ng isang babae pero wala naman sa likod. Dahil walang makain ay nag-uunahan ang mga tao sa inaasahan nilang ayuda sa araw-araw. Habang naglalakad ay sinusundan siya ng mga bata at pagtingin ay natakot ang mga ito. Tapos ang huli niyang pera ay ipinangbili ng alak. Sa kanya naalala ang napagdaan ng torture mula sa isang matandang may baston na may letter M. Inaaway nila ang isang pusa dahil isa daw itong debil, kaya nang mapadaan ng bida ay inutusan siyang tapusin ng pusa. Pero pinitik niya lang ito, subalit kinalmot siya sabay takbo. Ngunit kinagabihan ay isang debil na pusa ang nakalaban niya sa palabas. Pagkatapos ay hinahanap siya ng isang babae sa bahay niya, ngunit nasa labas pala ang bida. Nang subukan niyang hawakan ng kulungan ng ibon ay pinigilan siya ng babae. Tapos nilabas nito ang kanyang sandata, kaya lumaban ang bida subalit natapon daw ang alak niya. Muli siyang inatake ng babae at nagpagalingan sa close combat. Binato ng babae ang sandata, kaya nasipa sa mukha ang bida. Nakuha ng babae ang sandata at muling sumugod, ngunit naapakan ng bida ang sandata nito kaya natalo niya ang babae. Tapos nagsalita ang babae, pero hindi gumagalaw ang bunganga nito. Giit nito na kapag nagpatuloy sa pakikipaglaban ng bida ay mananaig ang demon blood nito na magiging sanhi ng kanyang pagkamatay. At dahil daw ito sa isang demon na nasa loob ng katawan ng bida. Pagkatapos ay nakipagkasundo ang babae na pahahabain ang buhay ni Shinichi kung tutulungan siya nitong mamatay. Napag-alaman na ang nagsasalita pala ay ang babae sa loob ng birdcage na si Aya Rindo, at ang babae ay si Shizuko na kanyang katulong. Giit ni Aya na siya daw ang nag-iisang undead at mag-iisang libo na daw ang kanyang edad. Ikinwento ni Aya na ninakaw daw ang kanyang katawan ng isang matandang may baston na may letter M. Dagdag pa ni Aya na si Shinichi lang daw ang makakapatay sa kanya dahil isang half-demon ang bida. Naglabasan na ang mga tao kaya naglakad sila para magtungo sa tagong lugar. Giit ni Shinichi na nais niyang maging halimaw habang nasa performance nang sa ganun ay mapatay niya ang mga taong pinagpupustahan ng kanyang mga laban. Muling itinanong ni Aya kung maaari siyang patayin ni Shinichi. Subalit hindi pumayag ang bida. Sa halip ay nagplano si Shinichi na bawiin ang katawan ni Aya. Dahil ang taong hinahanap ni Aya ay siya ring naglagay ng dugo ng debil sa katawan ng bida. Kaya naman nagpasya na silang magpunta sa Europa. Tapos para mapahaba ang buhay ni Shinichi ay kailangan niya daw ng laway ng undead. Kaya kinuha niya ito sa pamamagitan sa paghalik sa ulo ng undead na si Aya. Isang gabi ay nanghahunting ng hayop si Lord Goddard pero dahil hindi siya magaling bumaril ay tinalon niya na lang ito para mahuli. At sinabi sa kanyang anak na si Raul na props lang daw nila ang rifle para maisip ng mga tao na hindi sila mga halimaw. Pag-uwi ay nakiusap si Raul na itapon na nila ang silver sa bodega na nakuha nila sa isang hunter dahil mapanganib ito sa kanila. Giit naman ng ama na mas maganda kung sila ang magtatago nito. Ibabalik na sana nito ang shotgun pero nakita ang sirang lock. At pagpasok sa bodega ay nakita ang silver na nasa sahig at may dugo. Kaya nag-alala si Goddard sa mga anak niya. Nakita nilang ayos lang si Claude na panganay niya, pati si Alfred na butler nila. Nakita din nila na maayos naman ang kasambahay at ang bunso, kaya nagmadali sila sa kanyang asawa. At pagbukas ng pinto ay agad na nakita ang asawa niyang si Hana na wala ng buhay. Kinabukasan ay dumating ang mga marites sa kanilang mansyon. Ipinagtanggol ng isang bata si Lord Goddard na hindi daw ito iinom ng dugo ng tao kahit isa itong vampira. Paglabas ni Goddard ay humihingi ng saloobin ang mga reporter pero hindi sila pinapansin. Maliban na lang kay Annie na isang batang reporter. Depensa ng vampira na matagal na silang hindi kumakain ng tao at nagsisimba rin sila kaya hindi daw maka-vampire ang pagpatay sa kanyang asawa. At bago umalis ay sinabi niyang nag-hire daw siya ng private detective para sa kaso. Dahil nagmamadali na sila ay maalog ang karwahe. Kaya sumasakit na daw ang puwet ng bida. Pagdating ay sinisingil na sila ng pamasahe pero wala silang pera kaya binoboka na lang ito ni Shinichi. Tapos sa huli ay sinabing kunin na lang daw ang bayad kay Lord Goddard. Tumakbo ito kay Lord Goddard para kunin ang bayad. Saka sinabi ni Shinichi na ito rin ang maghahatid sa kanila pauwi. Kaya ipinag-utos ni Goddard kay Alfred na dalhin sa silid ang kawawang matanda. Pagkatapos ay nagpakilala na sila bilang ang tanyag na cage user. Napansin naman ni Goddard na hindi gumagalaw ang bibig ng babae habang nagsasalita. Kaya pag-alis nila Shizuko ay ipinakita ni Shinichi ang ulo ni Aya Rindo na ikinagulat ng pamilya. Pagkatapos ay naglakad na sila para magsimulang mag-imbestiga. Nakita nila ang mga kagamitan dahil giit ni Goddard na mahilig daw magkumpuni ang asawa. Napansin ni Aya ang mga tunay na espada sa dingding dahil kahit masugatan daw sila Goddard ay gumagaling din naman kaagad. Ipinakita ni Goddard ang litrato ng asawa niya
at napansin ni Aya na kalmado ang mukha nito kaya naisip niyang instant ang pagkamatay habang natutulog. Tinignan din nila ang upuan kaya natiyak na doon nga pinatay ang babae. Pinapulot ni Aya ang bote, tapos pinakuskos sa damit ngunit hindi natanggal ang alikabok. Tapos may konting dugo sa takip. Itinanong naman ni Aya ang tungkol sa silver. Giit ni Goddard na hinawakan daw ito ng killer. Tinanong ni Aya kung maiiwasan ba nilang masunog sa silver, pero giit ni Goddard na walang vampira ang magtatangkang hawakan ito dahil napakainit daw sa balat. Tapos 1 linggo ang kailangan para gumaling ang vampirang nasunog ng silver. Tapos nalaman din nilang na kay Alfred ang mga susi sa warehouse. Giit ni Aya na lumalabas na outsider daw ang pumatay kay Hana. Pero may 7 katanungan para dito. Una ay bakit hindi nagising si Hana gayong isa itong vampira na malakas ang pakiramdam. Ikalawa ay bakit gabi sumalakay ang killer kung kailan malakas ang mga vampira. Tapos nagawa pang masira ang makapal na padlock, kaya naalala ni Goddard si Raul. Ikatlo ay bakit nag-iwan ng bote ng holy water gayong madali lang itong dalhin at itapon. Ikaapat ay bakit alam ng killer ang tungkol sa silver na nasa bodega, at paano nito nalaman ang silid ni Hana at kung kailan ito natutulog. Ikalima ay bakit dinukot pa ng killer ang silver sa katawan ni Hana para ibalik sa warehouse. Ngunit bago masabi ang pang-anim ay dumating ang bunsong si Charlotte na tinakot ng bida. Sama-samang naghapunan ng mga vampire at ang mga bida. Pero giit ni Goddard na umiinom pa rin daw sila ng dugo ng hayop para hindi manghina. Nagtaka naman ang driver nilang si Marek kaya sinilip nito kung nasa ilalim ang katawan ni Aya. Nagsimula na ulit magtanong si Aya tungkol sa krimen. Dahil natagpuan nila ang bangkay ng 1:30 ng umaga, ngunit sama-sama pa silang kumain ng 12:00 ng gabi. Tapos nagpunta sa kwarto si Hana para magpahinga tulad ng dati. Si Goddard naman ay nagpunta sa library kung nasaan si Claude. At maging si Charlotte ay nagpunta din sa study room. Tapos sabay-sabay silang bumaba, saka nagpunta si Goddard sa warehouse para kunin ang baril. At nang palis na siya ay sinundan siya ni Raul dahil gusto daw nitong sumama. May narinig daw na 3 putok ng baril si Claude, ngunit nasa kwarto lang daw siya mag-isa ng mga panahon na iyon. Si Raul naman ang tinanong ni Aya kung saan nagpunta pagtapos kumain pero nagalit ito. Subalit iniisip pa rin ni Aya na isa lang sa kanila ang pumatay sa kanilang ina. Giit ni Raul na nasa kwarto daw siya, at nang maganap ang krimen ay kasama daw siya ng kanyang ama sa labas. Sinabi ni Aya na may kaunting panahon si Raul para isagawa ang krimen bago siya lumabas ng bahay at magpakita kay Goddard. Kaya tinanong siya ni Aya kung may narinig na kakaiba habang nasa silid, ngunit wala daw itong narinig. Sunod naman ay ang katulong na si Giselle. Giit nitong pagkatapos kumain ay naglinis daw siya ng kusina, pagkatapos ay nakasalubong niya sila Claude at Charlotte kaya dinala niya ang bata sa kakinantahan habang naglalabas siya. Kinumpirma naman ni Charlotte na totoo ito. Ang butler na si Mr. Alfred naman ay nagpunta daw sa basement para ayusin ang schedule ni Lord Goddard. At nang tanungin ay wala din daw siyang narinig na kahit ano. Dahil sa mga nalaman ay sila Alfred at Claude daw ang walang alibay. Ngunit nagalit si Goddard dahil wala daw sa kanila ang killer. Pero giit ni Aya na hindi nagtutugma ang mga ebidensya kung galing sa labas ang killer. At habang naglalakad sa pasilyo ay inutusan ni Aya si Shizuko na bantayan ang 2 katulong. Tapos narinig sila ni Claude na nag-uusap, kaya nagalit ito at sinakal si Shinuchi bilang pagbabanta. Napansin naman ni Aya na malilinis ang mga kamay ng mga vampire at walang bahid ng sunog galing sa silver. Samantala binabantayan ni Shizuko ang 2 katulong at hindi niya rin ito pinapayagang lumabas ng silid. Kasalukuyang nasa labas si Goddard kasama sila Aya at Shinuchi. Giit ni Goddard na natitiyak niyang isang vampire hunter ang pumatay kay Hana. At habang nag-uusap sila ay may tumira ng palaso sa leeg ni Goddard, pero binunot niya lang ito at agad na gumaling. Tapos tinapon niya ang ilaw, at galing sa taas ay agad niyang nahuli ang hunter saka tinanong kung siya ang pumatay kay Hana. Pero bago niya ito patayin ay pinigilan siya nila Shinuchi. Dahil giit ni Aya ay mukhang kakadating lang nito sa lugar dahil sa alikabok sa damit nito na nagmula sa tren. Nakita ni Shinuchi ang ticket, kaya napatunayan nilang totoo nga ang sinabi ni Aya na hindi ito ang killer. Giit ng hunter na nais niya lang ipaghiganti ang kaibigan niyang napatay nila Goddard. Naalala niyang kumpiyansa daw ang kaibigan na mapapatay ang mga vampira, pero nalaman niyang nabigo ito. Pero hindi niya alam na may dalang silver na panaksak ang kaibigan. Dahil sa mga nalaman ay pinakawalan na nila ito pero nais pa sanang pahirapan ni Goddard. Pag-uwi sa mansyon ay sinabi ni Aya na isa sa kanila ang pumatay kay Hana. Naisip ni Aya na kahit gumamit ng martilyo ang killer ay hindi pa rin maghahinala ang mga kasama sa bahay dahil hilig ni Hana na magkumpuni ng mga gamit. Ngunit dahil hindi gumamit ng martilyo ang killer para itusok ang silver stake ay naisip niyang hindi ito ang murder weapon, kundi isang bagay na madaling mabasag na kapareho ng sukat ng silver stake. Tapos dahil may alikabok ang loob ng bote ay naisip niyang wala talaga itong laman na holy water. Subalit sa katawan ng bangkay ay may natagpo ang holy water.
silver. Kaya naman napagtanto ni Aya na isang holy water na pinagyelo ang panangsaksak kay Hana na kaagad ding natunaw. Tapos kumuha ang killer ng dugo ni Hana, saka matyagang naghintay na lumabas si Lord Goddard sa kanya inilagay ang dugo ni Hana sa silver stake para magbuka itong murder weapon. At ginawa daw ito ng killer para isipin ni Lord Goddard na nangyari ang krimen pagkaalis nila ng mansyon para magbukang inosente si Raul. Pero depensa ni Raul na hindi niya mahahawakan ng silver stake pero napagtanto ni Aya na marahil ay pinutol ni Raul ang kanyang mga daliri para muling tumubo at hindi makita ang balat na nasunog ng silver. Dahil napatunayang guilty si Raul ay sinugod niya ang bida pero napabagsak lang siya kaagad. Sinakal ito ng bida hanggang may hagis sa labas. Sinabi ni Aya na ang holy water ay kinuha daw ni Raul sa simbahan dahil nabanggit ni Lord Goddard na nagsisimba din sila. Hindi naman makapaniwala ang ama ng mga vampira sa nalaman. Giit ni Raul na ayaw niya sa mga tao. Kaya sinubukan niyang palabasin na isang hunter ang pumatay sa kanyang ina dahil nais niyang kapuotan din ng kanyang ama ang mga tao. Sinugod niya ang bida subalit mas magaling si Shinichi sa pakikipaglaban kaya napatalsik siya at tumago sa maraming pader. Ngunit mas lalong nagalit si Raul at muling sumugod, subalit sinikmuraan lang siya ng bida. Kinayod ni Raul ang lupa para sorpresang makaatake subalit hindi talaga umuobra kay Shinichi. At sa lahat ng atake niya ay walang tumatama sa ating bida, hanggang sa tuluyan ng mabugbog ang batang vampira. Pagkatapos ay bumalik na si Shinichi sa bahay, kaya naghanda na ang mga detective para umalis. Sa labas ay nag-aabang na pala si Annie para interviewin sila Shinichi. Saka biglang naalala ni Shizuko na inutusan pala siya kahapon ni Aya na bugbugin si Shinichi kaya hinabol siya nito. Itinanong naman ni Aya kay Goddard kung kilala nito ang matandang may baston na may nakaukit na letter M. Giit ni Goddard na ang pangalan daw nito ay Professor, at niyaya daw siya nito na magpunta sa London pero hindi siya pumayag. Samantala sakay ng isang karwahe ang Professor dahil papunta na sila sa London. Isang gabi ay nagising na nakatali ang kilalang Phantom of the Opera na si Eric, dahil nabihag pala siya ni Lupin upang makipagkontrata sa kanya sa pagnanakaw ng isang maalamat na hiyas. Dahil bukod sa mala Mission Impossible daw ito ay nagbabantay din doon si Sherlock Holmes. Natanggal ni Eric ang tali, subalit pumayag siya sa alok ni Lupin. Kaya kasalukuyan na silang papunta sa London sakay ng barko. Pagdating nila Shinichi sa London ay nagpunta sila sa bilihan ng baston para kunin ang listahan ng mga bumili. Kaya ipinangtakot nila si Aya para makuha ito. Pero paglabas ay sinalubong sila ng isang lalaki na ipinapasa oli ito. Ngunit bago pa magkasakitan ng dalawang grupo ay may dumating na pulis. Kaya nadakip silang lahat kaya isinakay sa isang karwahe. Kung saan mula sa dyaryo ay nakilala nilang si Sherlock Holmes pala ang lalaki. Kaya nag-iba ng direksyon ng karwahe patungo sa kanilang destinasyon. Pinabuksan ng malaking gate para sa karwahe. Saka nakita ni Annie na dumating sila Sherlock Holmes, maging ang mga bidang cage user. Sa loob ng mansyon ay napansin nilang napakatibay at mayroong museo ng mga koleksyon ng kanilang kliyente. Nagpunta si Eric kay Lupin para ibalita na nadagdagan ang mga bantay sa hiyas na nais nilang kunin. Pinakilala ng butler ang kliyenteng si Phileas upang makilala ang mga inupahan niyang magbabantay sa hiyas. Ayon sa sulat ni Lupin ay nanakawin niya ang hiyas pagsapit ng 11 ng gabi. Ngunit ikinabahala ni Lupin ang isang organisasyon ng mga nakaputi na tiyak na makakalaban din nila sa gagawin. Tumangging makipagkamay si Reynald kay Phileas dahil madudumihan daw ang kanyang gloves. Kaya nagmamadali si Fatima na humingi ng paumanhin. Saka napansin ni Reynald ang mga bida dahil galit sila sa mga halimaw. Pagkatapos ay pinangunahan sila ni Phileas sa kinaroroonan ng hiyas na diamond, kung saan nakita nilang 5 susi ang kailangan upang mabuksan ang napakakapal na gate. Sa gitna ay naroon ang diamond kung saan maingat na nilagay ni Phileas ang kombinasyon upang mabuksan ang taguan. At nakita nila ang pinaka-rare na black diamond. Napansin ni Aya na gawa sa silver ang taguan nito para ligtas sa mga vampire at werewolf. Saka ipinakita ni Phileas ang mga salita na nakaukit sa diamond, na nagawang mabasa ni Aya. Giit naman ng butler na ang ibig sabihin daw ito ay ang paraan para makapunta sa lugar ng mga werewolf. Nang mapagtanto ni Sherlock na napaka-importante pala ng diamond ay nangako siyang poprotektahan ito mula kay Lupin. Samantala nasa London na rin ang grupo ng Professor, dahil pakay din pala nila ang diamond. Giit ni Sherlock na mag-iisip daw ng iba't ibang paraan si Lupin para makapasok nang mapansin niya ang daanan daw ng hangin sa itaas. Dagdag pa niyang baka kasama na nila ngayon si Lupin na naka-disguise. Nagpapahinga ang grupo sa park nang sa kabilang upuan ay may kapareho ng cage ni Aya. Umalis si Shinichi para bumili ng pagkain. At umalis din si Shizuko para gawin ang utos ni Aya. Nang mapagkamala ng bida ang maling cage na si Aya. Samantala sa isang silid ay nagtagpo ang dalawang Sherlock. Dahil si Lupin pala ang isa na nagpapanggap lang. Walang malay sila Shinichi na nabatbit ang maling cage. Kaya pagtingin ay parrot pala ang laman nito. Kaya kagad siyang binigyan ng parusa ni Shizuko. Hindi nila ginagalaw si Lupin kahit na nasa harapan na nila dahil kilala ito na mahusay sa mga tricks.
nang ipakita ni Lupin ang kakayahan sa pagbukas ng mga box. Tapos nagbanta siyang walang makakapigil sa kanyang nakawin ng Black Diamond, saka siya tumalon sa bintana na saktong nahulog sa karwahe. Subalit napilitan silang huminto dahil muntik nang masagasaan si Shizuko. Itinanong sa kanila ni Shizuko kung may nakitang birdcage, kaya isinakay na nila ito para tulungan sa paghahanap. At nakita naman ni Annie si Shinichi na may black eye mula kay Shizuko. At nang makita ng lalaki si Aya ay naihagis siya nito sa gulat kaya tumilapon sa gitna ng kalsada. Tapos aksidenteng nasagasaan ng isang kalesa. Pero dahil isa siyang undead ay muli siyang nabuo, tapos pinag-interesan siya ng kambal. Nakita ni Shizuko na napadaan si Aya sa harapan kaya hinabol nila ang isang kalesa. Samantala nakita ni Shinichi ang cage ni Aya at ang naghahabulan na dalawang kalesa nalulan si Shizuko kaya agad siyang tumalon sa bubong para humabol. Si Annie naman ay sapilitang nanghiram ng bisikleta. Pagtalo ng bida ay sakto sa kalesa ng kambal kaya pinasalpok ang kalesang sinasakyan para mabawi si Aya. At pagdating ni Shizuko ay kinabahan ng kambal kaya napatakbo. Natuwa si Annie nang muling makita ang undead. Nang mapansin ni Aya ang mga tumulong kay Shizuko ay sina Lupin at ang Phantom of the Opera na si Eric. Nagkainitan sila Shinichi at Lupin kaya sa paghagis ng isang pouch ay nagtapo ng mga holen si Lupin na ginamit niyang pang-atake sa bida. Pagkatapos ay sumakay siya dito para sumugod, saka sila nagmano-mano sa ere ngunit tila pantay ang kakayahan. Subalit gamit ang holen ay nagawang malinlang kaya natamaan ng uppercut si Shinichi. Pagkatapos ay nagbabala itong huwag na silang makialam sa pagnanakaw nila ng Black Diamond bago umalis. Ngunit ang nangyaring laban ay isang preparasyon lang pala para sa plano ni Aya. Dumating si Mr. Ganimard ng Police Department para tumulong subalit siniguro muna ni Sherlock na hindi siya si Lupin bago makipagkamay. Hinahanap ni Sherlock ang cage user pero nalaman niya mula sa liham na sa labas daw sila magbabantay. Samantala ang mga white agent ay sa taas daw magbabantay. Isinara na nila ang malaking pinto para siguruhing hindi makakapasok si Lupin. Nang sa labas ay may biglang sumabog kaya kaagad na nagpunta ang mga bantay. Subalit nakapasok na pala sa mansyon ng Phantom na nakadisguise. Nang malaman nila sa loob na may nakuhang police uniform ay binaril ni Sherlock ang mga susian para hindi na ito mabuksan pero natrap naman sila sa loob. Pero giit ni Sherlock na kumuha na lang daw sila ng magaling na locksmith kinabukasan. Dahil ang mahalaga ay ang maprotektahan ng Black Diamond. Samantala sa bubong nag-aabang sila Shinichi. At bago sumapit ang alas 11 ng gabi ay siniguro nila na ligtas ang safe. Ngunit biglang nagkaroon ng paglindol. Dahil pala sa napakaraming tubig na pumapasok sa loob. Nabahala sila sa lakas ng tubig pero alam ni Ganimard na hindi pumapatay si Lupin. Nakikiusap ang isang bantay sa mga white agent na wasakin ang pader ng basement pero si Fatima lang ang nagpunta dahil hinihintay ni Reynolds si Lupin. Umabot na sa kisame ang tubig kaya hindi na nila alam ang nangyayari sa baba. Samantala binutis ni Fatima ang pader gaya ng pakiusap ng isang bantay na nagsanhi ng pagtagas ng napakaraming tubig mula sa basement. At pagtingin ay nawala na ang box na pinaglalagyan ng Black Diamond. Palaisipan sa kanila kung paano nakuha ni Lupin ang box. At nang naglalakad sila sa tulay ay natuklasan ni Sherlock na si Lupin si Ganimard dahil sa tunog ng yapak nito sa kahoy. Kaya kaagad niya itong inaresto. Kasalukuyan ng hinihila ang box sa loob ng vent. At napagtanto naman nila na isang lubid ang ginamit nila Lupin na nagmula sa vent at hindi nila nakita sa bumuhos na tubig. Giit ng kliyente na wala namang maskara si Ganimard dahil hinila kanina ni Sherlock ang balbas nito. Pero nalaman na ni Sherlock ang sikreto ni Lupin kaya tinanggal na nito ang maskara na hanggang leeg. Dagdag pa ni Sherlock na wala daw ang diamond sa box dahil nilagay niya ito sa bulsa ng kliyente. Pero pagtingin ay wala dito ang diamond dahil na kay Lupin na pala saka nagpasabog para makatakas. Nagmamadali ang mga bantay na hanapin si Lupin. Maging ang tubig na nakapaligid ay tinignan nila. Samantala umakyat si Shinichi sa tore para makita ang buong paligid. Nagkita sila Lupin at ang Phantom dahil tagumpay nilang nakuha ang diamond. Subalit biglang bumukas ang safe dahil nasa loob pala si Aya. Nang marinig ang master niya ay agad na dumating si Shinichi mula sa bubong. Ang akala pala ni Lupin ay si Annie ang tinatawag na cage user. Saka inutusan pala ni Aya si Shinichi na magpatalo noon kay Lupin para hindi mahalata na malakas. Ngunit walang balak sumuko si Lupin dahil kakampi niya daw ang Phantom. Pero iniwan na siya nito kaya namula si Lupin sa galit. Kaya nagseryoso na ang sikat na maginoong magnanakaw. Subalit dumating si Reynolds para sa tunay nitong pakay na patayin sila Shinichi at Aya. Nang muling magkaroon ng pagyanig na nagsanhi ng pagguho ng tulay, at sa isang iglap ay naslice ang katawan ng isang bantay. Dahil dumating na pala ang grupo ng professor na sina Alistair, Carmilla, Victor, at Jack upang kunin ang Black Diamond. Walang hirap nilang tinalo ang mga bantay. Tapos nagpa siya silang maghiwa-hiwalay para hanapin si Lupin para sa Black Diamond. Dumating ang marami pang bantay pero agad na naputol ang ulo ng isa. Tapos isa-isa silang pinagsusunog ni Alistair. Sumugod si Reynolds subalit nasipa lang ng ating bida. Tapos nais nang tumakas ni Lupin pero nagawa siyang pigilan ni Reynolds. Pero inihagis nito ang diamond sa labas kaya siya nakatakbo.
Dumating si Sherlock kaya sinabi ni Aya ang mga nangyari. Pero giit ni Sherlock na may mga dumating daw na bagong grupo. Kaya nakiusap si Aya na dalhin siya dahil malakas ang kutob na hindi normal na mga tao ang grupong dumating. Pumasok ang Phantom sa madilim na silid ngunit nasundan siya ni Fatima. Gamit ang dalawang maliit na crossbow ay pinagpapana niya ng walang humpay ang Phantom. Subalit nakakyat ito at nakapagtago sa dilim. Pero nagawa pa ring tamaan ni Fatima. Nakita nila Sherlock ang karumal-dumal na pagpatay sa mga bantay. Nang bigla itong masunog dahil nandoon pa pala si Alistair. Kaya binalak nitong patayin ang dalawa, at napag-alamang gumagamit pala ito ng karayom. Natuwa si Alistair dahil nalaman kaagad ang teknik niya kaya ipinakita ang mga sandata sa loob ng coat. Samantala pinagbabaril si Carmilla pero isa siyang vampire kaya walang epekto. Nilabas niya ang silver na cross pero kaagad na naputol ng babae. Subalit dumating si Shizuko na tagumpay na nasipa ang vampira. Kaya nagalit si Carmilla at nagbanta na papatayin si Aya. Dahil dito ay inilabas ni Shizuko ang sandata. Samantala sa labas ay pinag-aagawan ng tatlo ang diamond sa tapat ng bilog na buwan pero si Lupin ang nakakuha, tapos naputol ni Reynald ang isang poste. Saka nasipan ni Shinichi si Lupin at nabawi ang diamond pero nasuntok ng agent kaya umabot ang labanan sa loob ng simbahan. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin, at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.